Hinamon ni Senator Bato de la Rosa ang Marcos Jr. administration na gawin lang ang gusto nilang gawin at ulitin ang unang pagkakamali na ginawa nila noong Marso. Yung ginawa na kay Pangulong Duterte ay napakalaking mistake yun. At kung gagawin na willing to do the same mistake again, then they can do the same. Yan ang sagot ni Bato sa pahayag na Executive Secretary Lucas Bersamin na maaaring arestuhin si De La Rosa sakaling maglabas ng warrant ang ICC kaugnay sa madugong war on drugs ng Duterte administration. Babala pa ni Bersamin, dadaan ang senador sa kaparehong pagtrato na katulad ng ginawa ng gobyerno kay FPRRD na inaresto sa Pilipinas at dinala sa ibang bansa. Pero para kay Bato, ang pagbuhay sa usaping pag-aresto sa kanya ay diversyon lang sa mas malalaking isyong kinakaharap ng Malacanang ngayon. Ngayon, pinag-uusapan na naman tungkol yung nangyari kay First Lady. Gagawa ang panibagong issue, kahit na old issue na, rehashed issue, ay kuha nila yung i-recycle nila para lang to divert the people's attention. Yan ang mahilig na nilang gawin. Aminado si Bato na hindi siya sigurado kung totoo ngang may kinalaman si First Lady Liza Araneta Marcos sa nangyari kay Paulo Tantoco noong Marso sa LA, ilang araw bago ang pag-aresto kay FPRRD. Pero ngayong may report na ang Beverly Hills Police Department sa nangyari sa Beverly Hilton Hotel noong March 8, binuhayan niya ulit ang issue ng pag-aresto sa kanya para ma-divert ang atensyon ng taong bayan. Nabibigyan ang tao niya sa kakaulit-ulit ng issue na yan, wala pa rin naman palang warrant na sinasabi na. If lang naman daw. If. Yun lang, if. So, para mapag-usapan na naman. If she is the... Gayun pa man, sinabi ni Bato na pinaghahandaan niya sakali mang may lalabas na arrest warrant ng ICC. Nang matanong kung magpapasaklolo siya sa Senado o magtatago. If you are facing a government that is not observing, is not trying to preserve its sovereignty, then I don't have to answer that question. As I have said, I will cross the bridge when the bridge is constructed. Bilang hepe ng PNP ni Duterte, si Senador Bato ang chief implementer ng War on Drugs na inilunsad noong 2016. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Abante Radio. Nag-name drop na ang Malacanang si dating presidential spokesperson Rigoberto Tiglao ang tinuturo ng palasyo sa likod ng pagkakaladkad kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng Rustan's heir, Paulo Tantoco. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Pinangalanan na ng Malacanang ang blind item nito na anilay fake news peddler na nagpapakalat ng paninira kay First Lady Liza Araneta Marcos. Nakipag-ugnayan po ang Department of Foreign Affairs sa pamamagitan po ng Philippine Consulate in Los Angeles. At sa kanilang nakuhang report, sinasabi po dito ang ilang bahagi at aking babanggitin. Some of the terms used in the purported letter were not in line with the BHPD's standard language and protocol. Ang police report na inilabas ni Rigoberto Tiglao ng Manila Times ang tinutukoy ng palasyo at BHPD. Posted this week, may 11,000 likes at halos 13,000 shares ang report na ito na umano'y sinend sa kanya sa isang messaging app. Sa police report na ito, pinangalanan umano si First Lady at ang asawa ni Paulo Tantoco, si Palace Deputy Social Secretary Dina Arroyo Tantoco bilang companions na pinatawag daw for questioning. Sa post din ni Tiglao, naabutan daw ng mga pulis ang suspected cocaine na nakakalat sa tables at flooring. Pero magkaiba ang case number ng report sa public document ng Los Angeles Coroner's Office. With reference to Mr. Tiglao's post on the screenshot of a purported report surrounding the circumstances of the death of Mr. Paulo Tantoco in Los Angeles, the Philippine Consulate in Los Angeles had verified with the Beverly Hills Police Department on the veracity of the alleged report and found that the police report posted by Mr. Tiglao was altered. Dating presidential spokesperson ni former President Gloria Arroyo si Tiglao,
Propagandista kung tawagin ng palasyo si Tiglao. Hindi raw kasi gawain ng isang mamamahayag ang magbalita ng walang katotohanan at pawang paninira lamang. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Naninindigan naman si Rigoberto Tiglao na dapat imbestigahan pa rin ang whereabouts ng First Lady noong namatay si Paulo Tantoco. Ilalabas daw ni Tiglao bukas ang kanyang column kung saan sasagutin niya ang Malacanang. Dagdag ni Tiglao, ang hindi lang kasama sa police report ay ang detalye na nasa social media post niya, name-dropping the First Lady as Tantoco's companion. Ani Tiglao, this begs the question, where was the First Lady that night? Pabor ang nakararaming Pilipino sa pagharap ni VP Sara sa impeachment court ayon sa isang survey. Ang sagot ng kampo ng bise sa agenda report ni Joan Manalo. Harapin na ni VP Sara Duterte ang kanyang impeachment trial. Yan ang tunay na pulso ng mga Pilipino ayon sa isang SWS survey. 66% daw kasi ng mga Pinoy sumasang-ayon na sagutin na ng bise ang impeachment charges laban sa kanya. Kabilang dito ang paglustay umano ng confidential funds ng kanyang opisina. Ibang-iba ang naging resulta ng survey sa kumalat na AI-generated video dati, kung saan tila dinidepensahan ng mga na-interview raw na estudyante si VP Sara. Ang nasabing video, shinare pa nga ni Senator Bato de la Rosa. Pero para kay Tatay Ernie Carcedo, mahalagang matuloy ang trial para masagot na ng bise ang mga paratang laban sa kanya. Okay lang sa akin. Para malaman. Para lalabas yung katotohanan ng totoo, hindi. Ganito rin ang naging pahayag ng UP Diliman University Council na nananawagan sa Senate Impeachment Court na simulan na ang paglilitis ni VP Sara. Nakakadismaya raw ang naked attempts to slow down and derail the impeachment trial na hindi raw naaayon sa saligang batas. Sa SWS survey na commissioned ng Stratbase na may 1,200 respondents, 19% ang nagsabing hindi sila sang-ayon na harapin ni VP Sara ang impeachment. 15% naman ang undecided. Pero sa panig ng bise, handa raw siyang harapin ang reklamo. The Vice President said that she really wants to go through trial and present all her evidence, right? And the Vice President also said that whatever legal strategy her lawyers are taking is also right. Ani Castelo, ang nais lang naman daw ng bise ay matugunan na once and for all ang lahat ng paratang tungkol sa kanya. Kaya ang nais rin daw na nakararami, simulan na ang impeachment trial ng bise. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Dapat nang simulan na ang impeachment trial ayon sa isang kongresista para mailatag na ang mga ebidensya. Sang-ayon dito ang isang senador dahil ebidensya at hindi survey results ang mahalaga. Narito ang agenda report ni Hannah T. Dapat sa panahon ngayon, ang pinagdedebatehan sa kapaglalabanan na is facts and evidences. So, diba? Let's fact para maayos. Hanggat hindi nag-uumpisa ang impeachment trial ni VP Sara, war of opinions lang daw ang mangyayari. Ayon yan kay Representative Paulo Ortega. Sa August 4 pa ang tentative schedule ng muling pagkoconvene ng impeachment court dito sa Senado, ayon kay Senator Joel Villanueva, at approve yan sa Duterte ally na si Senator Bato de la Rosa. Pero kahit 1 week pa yan pagkatapos ng SONA ni PBBM, ready at decided na siyang questionin sa plenary kung dapat pa nga bang pag-usapan sa 20th Congress ng Senado ang impeachment complaint. Then, SONA. So, after siguro, following day, you expect that to be presented before the plenary by this humble representation. Jurisdiction is very important. It has to be settled first. Yan, kahit ilang mambabatas na ang nagsabing hindi role ng senator judges ang mag-motion para questionin o i-dismiss ang complaint. Si Senador Bato ang unang nag-motion para i-dismiss na ang mga reklamo nitong Hunyo. Stand up everybody and debate on the floor. Yan ang mangyayari. Debatehan natin, wala namang problema yan.
At dahil meron siyang sama ng loob sa ilang kapwa mambabatas, hindi na raw siya dadalo sa 4th SONA ng Pangulo. Personal choice niya raw ito. Alam nga naman pupunta ako doon na nakasimangot. Alam nga naman, pangit, di ba? Alam nga naman pupunta ako doon na pa-smile-smile kahit na masama ang loob ko sa kanila. Ano pa? Kahit may issue sa impeachment, tumaas ang tiwala ng publiko sa Senado nitong Hunyo, ayon sa latest SWS survey. Sabi ni Villanueva, proof yan na may respeto pa rin ang taong bayan sa institusyon. We're very proud to be part of this institution despite the fact na there are two camps pulling each one of us to their favor, no? Yung narratives nila. So at the end of the day, we will just do our job. Nasa 66% din sa survey ang agree na dapat sagutin ni VP Sara ang lahat ng paratang laban sa kanya. Pero paalala ni Senador Ping Lacson, sa ligang batas at ebidensya ang dapat nagabay pagdating sa impeachment at hindi surveys. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Human ribs na kumpirmadong na-recover sa paggalugad sa Taal Lake. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Huwebes sa Elliptical Road sa Quezon City. Mabigat na ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Light naman ang kabilang lane. Apat pang sako ang na-recover ngayon sa retrieval operations sa Taal Lake, kung saan itinapon umano ang mga nawawalang sabungero. Yan ang agenda report ni Joash Malimban, nag-uulat live mula sa DOJ sa Maynila. Ano daw ang mga laman naman ng bagong nadiskubring sako, Joash? Corina, kinumpirma nga ni Justice Secretary Boying Remulla na mayroong mga labi ng mga tao na na-recover doon sa search and retrieval operations sa may Taal Lake kanina. Yung sako na na-recover, 4 daw ito, meron daw laman na human remains, yung 2, specifically human ribs daw ito. Samantalang yung 2 naman ay naglalaman ng buhangin na bilang pampabigat. So nahanap today sa Taal Lake na human remains in the area pointed to us by our sources that were also identified by alias Totoy. So may nahanap na tayo human remains ulit, this time in the specific area, in the quadrant, kasi ano yan dinivide by quadrant yan yung area. In the specific quadrant, pointed out to us as a site where people were being disposed of. Ayon pa kay Secretary Remulla, guide o isa doon sa mga grupo ng bangkerong responsable sa disposisyon yung nagturo kung saang location makikita yung mga sako na ito. Maliban doon, hindi muna nagbigay ng iba pang detalye si Secretary Remulla. Inilahad din ni SOJ kanina na yung mga in-exhume naman ng mga katawan kahapon sa Laurel, Batangas, under DNA cross-matching na rin. Ayon kay Secretary Remulla, posibleng connected ito sa ibang kaso ng missing sabungeros dahil natagpuan umano itong palutang-lutang sa Taal Lake noong 2020. Yung isa raw, possibly isang buntis na babae na dinukot sa Lipa City nila Dondon Patidongan umano dahil na-recover na raw nila yung women's underwear na possibly mag-a-identify rito. Yung isang bangkay naman, na-identify raw yung suot na basketball uniform nung witness na kausap nila SOJ kahapon. Yung 3 kalansay na in-exhume, inilibing ng mga pulis noong 2020 sa isang sementeryo sa Laurel dahil wala umanong nag-claim sa mga katawan na ito.